nandito pa rin tayo sa Seoul, Korea, Myeongdong. At sobrang lapit lang ng place ko. Feeling ko nasabi ko na siya sa ibang vlogs ko na i-upload. But for today's video, ang gagawin po natin ay mag-check tayo ng 7-Eleven dito sa Seoul, Korea. Alam niyo naman na lagi ako nagmumukbang ng 7-Eleven pag meron akong bansang napupuntahan. First time ko dito sa Seoul. Phone vlog lang din muna ako dahil sobrang hirap na hirap ako mag-adjust sa bago kong camera. As in, parang kaya ko na lang siya pang picture muna. Feeling ko puti ng mukha ko. But good morning pala everyone. Ang aga ko nagising ngayon. Kasi 2 hours lang tulog ko. Sa outfit check muna. Galing lahat to dito. Binili ko. Kasi sabi ko nga, wala akong dalang ibang outfit. Tingin ako na pwedeng gamitin dito. And finally, nakahanap naman ako. Sakto naman siya sa lamig. As a solo traveler. Para sa mga gustong bumili ng ganitong klaseng tripod. Guys, sa TikTok shop ko to nabili. I'm so happy. Kasi ngayon ko lang siya talaga nagamit ng bongga. At mamamaximize kung kailan last day ko na dito sa Seoul. So kapag kaya sa stop ko siya, pipindutin ko lang dito sa remote. Cute remote niya. Oh my gosh! So bright na eh. Papunta na tayo sa 7-Eleven. At ako sa inyo yung dinadaanan ko. Ayan yung Lotte. Maaraw ngayon, mafe-feel mo yung init. Pero mas lamang pa rin yung lamig. Lamig na ako, nakapalda ako. Ganda din ng mga sasakyan dito. Yung mga taxi nila dito. Mga Hyundai na high-end. Ganon, ganon. So happy. Sobrang convenient ng phone talaga. Or talagang hirap na hirap lang ako sa bago kong camera. Hindi ko pa kasi naarali pa nakakapagpaturo. Actually guys, napuntahan ko na kagabi yung 7-Eleven na pupuntahan ko ngayon. At papakita ko siya sa inyo kasi ito yung pinakamagandang 7-Eleven na napuntahan ko sa buong buhay ko. Pinakakakaiba at pinakasosyal. Excited ako makita ninyo. Kasi meron tayo 7-Eleven sa Philippines. Ganda na. Nakikita mo rin yung difference ng ibang convenience store sa ibang bansa. Uy, si Park Seo-joon. This is my husband. Ex-husband. Break na kami kasi sobrang busy siya sa life niya. Hindi niya na ako mabigyan ng time. Eme! The ex-boyfriend. Dalawang beses na yan! Ex ko. Ito tropa ko. Oh wow, so cute! And we are here sa 7-Eleven. Makikita niya sobrang laki nitong ring nila na classic. Pasok na tayo. May kape, pero never ko pa na-try yung coffee nila kasi di ko maintindihan. Tatamad ako mag-translate. Ooh, look at that. Mamimili muna ako ng mga imumukbang natin at balikan ko kayo after. Pamili ko at i-microwave oven ko na lang siya dito. Meron daw dito. Tapos guys, meron din pala silang toilet astig. Kasi parang nasa cafe ka talaga malala. So guys, kinailangan ko pong gamitin ang aking camera, which is okay naman. Okay naman yung ilaw. Pwede na siya kasi medyo tahimik nga dito. So hindi ako pwedeng sumigaw. Feeling ko hindi ako maririnig sa camera. So kailangan kong gamitin yung cellphone ko pang voice record. Anyway guys, ito na po yung nabili natin. Hindi ko na rin talaga dinamihan dahil kinailangan kong limitahan yung bibilihin ko kasi nga maliit lang yung table. Let's see kung ano yung mga makakain natin ngayon. Lahat sila bago sa paningin ko. Tingnan natin kung worth it ba ang mga pagkain dito sa 7-Eleven Seoul, Korea. Okay, so ang una nating titikman ay hotdog. So itong hotdog ay meron din naman ito sa Pilipinas pero hindi ko lang sure kung same silang lasa. So ganito siya i-open. Bubuksan mo siya dito. Angat mo siya dito. Ay, putol. Actually, nalimutan ko na lasa nito. Baka hindi masarap. Sakto lang. O baka hindi ko na kasi alam yung lasa. Dati gustong gusto ko to. Ewan ko baka may nagbago. Okay, next na titikman natin. Ay, hindi na ako nagpainit kasi matatagalan pa ako pag inisa-isa ko to. Hindi ko maintindihan. Paki-translate na lang guys. Pero ito siya, grilled chicken. Ito yung tsura nyo. Sobrang nakasil siya. Pass. Hirap buksan. Parang ngayon lang ako nagpass sa buong buhay ko. Guys, di kaya. Uwi ko na lang to sa Pilipinas. Next agad, feeling ko pampulutan kasi merong alak dito na picture. Tingnan natin. This is how it looks like inside. Tikman na natin. Chicken.
Nakita niyo yung transition ng ko? Sa una matamis siya. Pero parang pag tumatagal, nagiging maanghang siya. Pero ang sarap nito. Para sa mga magta-try at mahilig sa mga maanghang. I think you'll love this. Okay, next na titikman natin ay sana okay din siya. Napansin ko lahat nakaganito yung balot. May garlic, may garlic pero walang bukasan. Tuloy ko pa ba to? Parang wala akong makakain. 2 years later. Wow, ang bango. Para siyang pork belly. Let's try. As a garlic lover, ang sarap nito. Marirecommend ko to sa inyo. Sarap. So guys, ang total pala nito, bago ko malimutan, ay nasa 62,015, 2,606 pesos. Lahat yung nabili ko. Okay, next na titikman natin ay mukha siyang masarap. Meron palang bukasan. I think mayonnaise to. Chicken feet na walang buto. Galing! Nakita ko to, papanood ko din to sa K-drama, mga kinakain nila. Kaya pala parang ang bilis nilang umuya kasi wala na pala siyang butok. Sarap! Mas medyo maanghang siya. Kung mga pampulutan pala tong nabili ko, hindi naman ako na-inform. Sana bumili ako ng alak, ganito kaaga. Masarap siya. Anghang lang, sobra. Kailangan ko ng panulak muna. So, bumili ako ng 3 drinks. Yung isa, Mondsoy. Yung dalawa, hindi ko na alam. Ito, ngayon ko lang titikman yung blue kasi lagi nga ako yung banana milk. Para rin siyang banana milk. Ang sarap. Okay, next. Meron silang pizza. So, kakaiba siyang pizza. Nakabalot siya sa ganito. Tada! Tapos yung cheddar. Oh, yeah! Ay, macaroni siya. Mac and pizza. Okay. Siyempre, mas masarap to pag napainit kasi matutunaw yung cheddar cheese. Taste test. Unang kagat. May kakaiba agad. Kubet. Hindi siya masarap para sa akin. No, never again. Okay, next. Meron silang kimchi, of course. Tikman natin siya. Ang kimchi dito sa Korea, amoy na amoy mo talaga. Girl, pagbukas ko pa lang nito, yung amoy bumubulusok eh. I love kimchi. Chop. Yung kimchi dito, balanse yung asim at saka anghang. It's a yes for me. Ang last na titikman natin na may ulam, meron silang tinatawag dito na lunchbox. So, ang lunchbox na to nagko-consist ng kimchi, corn, rice cake, radish, rice, at yung pinakaulam. Tada! Ooh! Diba? Tikman na natin yan. Diyan kasamita. Ang rice nila ay sticky, kaya madali lang siyang ma-chopsticks. And then, meron 2 ulam. Hindi ko alam kung ano to. Tikman natin. Chicken. Sarap. I think this is sausage. May kimchi sila. Iba yung lasa ng kimchi dito. Ang alat. Corn. Sarap. Tamis yun. Matamis. Fish cake yata to. Hindi siya rice cake. Sarap. Radish. Love it. Love everything. Except sa kimchi. Alat kasi ng kimchi dito eh. Dito pa lang ako nasayahan. Kasi kahit hindi siya mainit, sarap siya. Okay, next. Ay, meron pa pala silang bibimbap. Ang pinaka naaalala ko last na kumakain, mahilig ganito. So, The Glory. Ito ay bibimbap gimbap. Buo siya. Ganyan siya buksan. Meron siyang ganito. So, ikot mo lang. And then, tada! Yan na siya. Tikman natin. At nakakat na siya, ha? Hop! Like it. Nakakapagod gumala. Okay, titikman natin to. Hindi ko alam kung ano siya. Tikman natin. Parang siyang soy chocolate. Hindi ako fan, pero masarap siya. Gusto ko siya. Okay, we are done with the mga ulam. Tatry na natin ngayon ng mga snack. Ito yung una-una nating tatry. Guys, para siyang toasted bread. Wala siyang lasa. Pwede siya pang kape. May konting tamis lang. Next, meron silang kakaiba. Ito yung pinakakakaiba na nakita ko ngayon. Pizza siya na nakalagay sa plastic. Kung maririnig nyo man na masarap to, based sa review ko, bumili na kayo ng marami. So cute. So small. Tada! Parang ano lang nata de coco. Parang siyang Merrell's pizza. Alam nyo nga yung Merrell's pizza. Ganun yung lasa niya. Masarap. Pero mas masarap to pag mainit palalo. Masarap niya. Nakakatuwa. Okay, next. Bumili ako ng isang chicheria. Mukha siyang masarap. Kasi nakasulat ay garlic shrimp. Para siyang tempura. Para siyang fish ta.
Harap, konting-konti lang yung difference niya sa fish dan natin na chichirya. Once you pop, you can't stop. Oh, wow! Since tapos na tayo sa mga snacks, pinakaulam, syempre hindi mawawala ang ating dessert. So, bumili ako nito, kimpim paru. First time ko titikin nito. Para siyang isang malaking cookies. This is how it looks like. Sobrang laki niya. Isang palm ng kamay ko. Sakto lang. Hindi siya matamis. Ako kasi hindi naman talaga ako masyadong fan ng mga ganitong food, mga dessert. Okay na siya sa akin. So, titikman na natin tong last na binili ko na drink. Almond and soy. Let's try it. Sarap pala siya. Nakakabigla lang sa unang sip. Galing o, vegan. Busog. Kapag breakfast, kapag lunch. Okay guys, so ayun na po ang pagre-review natin sa 7-Eleven Seoul Korea food. Okay naman siya. Medyo hindi lang ako masaya sa ibang mga food kasi siguro hindi rin ako sanay. Tapos meron pa akong hindi nabuksan. Medyo weird yung lasa. For me, ang pinakamasarap na nakain ko po ay itong lunchbox kasi lahat ng laman niya ay panalo. And ito din, bibimbap gimbap. Masarap. Gusto ko to. At saka yung pork belly na garlic. Okay naman siya and I'm happy. Hindi ko lang siguro din na-explore yung iba pa mga pagkain nila kasi nga limited time. Mamaya na rin yung flight ko pa uwi. Tapos may mga pupuntahan pa ako, 3 lugar. So kailangan ko na rin i-maximize talaga. Anyway guys, yun lang. I guess ito ko na po tatapusin ng video na to. Thank you very much for watching. I hope you enjoyed and if you did, please like and subscribe and I'll see you on my next vlog. Bye!